Di man ako marunong tumugma ng mga salita, ngunit gusto ko lang iparinig sa inyo ang ako ang nagkwento at ikaw ang pamagat ko. 1, 2, 3. Ganyan ako kabilis nahulog sa'yo sa bawat araw na naririnig ko ang boses mo. Ako'y napahanga mo ng husto. Gusto kong magkwento. Una, nakilala kita sa di inaasahang pagkakataon. Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon dito sa mundong puno ng imahinasyon. Pangalawa, ikaw ang bumuo sa puso kong winasak ng iba. Pangatlo, ikaw ang nagbigay ngiti sa aking mga labi. Pang-apat, ikaw ang misulang kahulugan sa buhay kong wala ng kabuluhan. Panglima, ikaw ang dahilan ng kinang sa aking mga mata. Pang-anim, binigyan mo ako ng pag-asang sumaya. Pang-pito, ikaw ang nagsilbing pamagat, para bang ako ang pahina at ikaw naman ang aklat. Ikaw yung kwento at ako naman ang nagsulat. Ikaw yung bituin at ako naman yung babaeng hinihintay kang magningning. Ikaw ang pahina sa libro ko na nagsisilbing ngiti sa bawat oras at minuto. Pangwalo, ngunit sa kwento kong to, ikaw ang una, oo, ngunit hindi ikaw ang pangwakas ko. Una ka lang sa pahina, ngunit gaya ng bula, naglaho ka rin bigla. Pangsyam, winasak nila ako at oo, binuo mo ko, ngunit sa pagbuo mo sa akin, doble pala ang sakit na mararamdaman ko. Pang-10, 10 hakbang palayo sa akin. Alam ko na ang sakit na nararamdaman ko ay magsisilbing aral sa susunod kong kwento. Noon, umiiyak lang tayo dahil sa madayang kalaro. Ngunit ngayon, lumuluha tayo dahil sa mundong mapaglaro. Pinaglalaruan tayo ng mundo upang maaliw sa mga bagay na dapat nating iwasan. Ngunit ito pala ang daan upang tumatag tayo sa mga bagay na alam nating ikakahina natin. Ang daya ng mundo dahil yung akala mong siya na ang panghabang buhay mo, siya na ang bubuo sa'yo, siya na yung magsisilbing sandigan mo. Hindi pala, dahil pansamantalang saya, pansamantalang ngiti, pansamantalang pagmamahal, ngunit hindi pala siya ang itinakda. Lagi nating sinasabi sa sarili natin na ayaw ko nang umasa dahil alam kong masasaktan rin lang naman pala. Ayoko nang sumugal kasi alam kong hindi ako mananalo.